Mas na mas tayo pare. Para matapos na to, sabihin mo lang kung saan, kung kailan. Basta deal ka sa pusta namin. Yun lang. Hey yo, what's up sa inyo mga kapengyo? At today meron na tayong panibagong napaka-init na reaction video ngayong araw. Wala nang cheche-bureche to mga kapengyo. Dahil Jerwin Gaku, hinamon na itong si Rendon Labrador at talagang naglabas na siya ng kanyang statement. Dito nga sa PBA Moto Club, inalabas lang kanina nila na 1 hour ago. At talagang galit na galit dito si Jerwin Gaku. Bakit nga daw hinahamon pa niya yung mga legends natin at Rookie of the Year na sila Rico at itong si Mark Pincris? Bakit hindi na lang daw siya ang labanan? Basta pumalag lang siya sa 10 million na pusta, kahit saan, kahit anong oras, pupuntahan siya ni Jerwin Gaku. At talagang ito na yung sinasabi ko sa inyo mga kapengyo. Ito yung gustong gusto neto nila nila Rendon Labrador na money fight, no? Ito na yung sinasabi na kung gusto nyo talaga ng business o pera, ito na mga kapengyo. Si Rendon Labrador lang ang kanilang hinihintay, ang kanilang sagot. Pagka pumayag si Rendon, ikakasaka agad to mga kapengyo kung kailan at saan nila gusto ha. Dito talaga maririnig natin kay Jerwin mismo. At tara, wag na natin patagalin mga kapengyo. Tayo nang pakinggan at panoorin kung ano yung sasabihin dito ni Jerwin Gaku at kung ano yung mga na-achieve nito ni Jerwin at kung sino ba talaga si Jerwin. Rendon Labrador, walang galang na sa'yo ha. Lahat na lang ng PBA player hinahamon mo. Hindi ka naman nauubra dun. Mga star player pa. Pingris. Diyos ko naman. Maawa ka sarili mo. Bubugbugin ka lang noon sa court. PBA player. Diyos ko. Gusto mo sayang ka na lumaban. Medyo mas pa tayo. Hindi ako kalakihan. Mas na mas tayo pare. Para matapos na to, sabihin mo lang kung saan, kung kailan. Basta deal ka sa pusta namin. Yun lang. Taragis na yan. Napakabigat ng binanatan dito ni Jerwin. Sabihin mo lang kung saan, kung kailan, di ba? Tapos basta mag-deal ka, no? Sa dinidil namin. Kumbaga parang dun nga sa 10 million na sinasabi nila. At kung pumalag talaga to si Rendon, tuloy na. Ito na yung pangarap niya na makakalaban ng isang PBA player. Pero hindi nga lang dito kay Mark Pincris aka Pinoy Sakuragi natin. Dahil talagang isang legend naman talaga yon. Konting respeto naman, no? Ngayon, kung matalo niya, no? Sabi naman dito ni Boss Rico kung matalo niya etong si Jerwin Gaku mga kapengyo, pwede na siyang lumundag dito kila Boss Rico o kahit kay Mark Pincris. Pati si Rico, hinahamon mo. Hindi mo ba kilala si Rico? Si Rico lang naman ang Rookie of the Year sa PBA. Hindi mo kilala? Para matapos na to, 1-on-1 tayo. Sabihin mo lang kung saan. Lalabanan kita kahit saan. Ako na lalabanan mo. Walang problema sa akin. Magbakasan tayo ng mukha dun. Magbanggaan tayo. Walang problema sa akin. Never pa ako matras sa ganyan. Sanay ako dyan. Okay? Puta, ang init nito mga kapengyo. Magbakasan ng muka, magbangayan, puta, kahit pa anong larangan. Sanay daw dito si Jerwin Gaku. Among kita kung gusto mo. Sa PBA, ang mga superstars ng bawat koponan ang kinikilala bilang mga pinakasikat na manlalaro ng ating pambansang liga. Andyan sina James Yap, Mark Aguiwa, Terence Romeo, Junmar Fajardo, at marami pang iba. Pero iba ang kaso sa manlalarong pag-uusapan natin ngayon, na kahit sa limitadong minuto niyang nilalaro sa loob ng court, nakilala siya bilang isa sa mga pinakasikat na players ng Pure Foods franchise. Malakas na sa kabilangan ng kanyang pagiging isang bench warmer at role player lamang, ay dinaig pa niya ang ibang superstars sa kanyang kasikatan. Sino nga ba ito? At paano nga ba siya naging instant celebrity? Sabay-sabay nating alamin. Magandang araw sa inyo, Gaku Natics. Ako nga pala si Chad. At ngayon, pag-uusapan naman natin ng naging takbo ng karera ng para sa inyong tunay na PBA GOAT na si Jerwin Gaku. So yan mga kapengyo, no? Dito makikilala na natin kung sino si Jerwin Gaku. Para walang dayaan, no? Talagang makikilala ni Rendon muna yung kanyang makakalaban. Kasi 10 million yung pusta, hindi biro-biro yan, no? So nakay Rendon Labrador na kung ano kanyang desisyon sila ni Makagago kung lalabanan ba nila
sa Battle of YouTuber to ng 10 million ang pusta laban dito kay Jerwin Gaco. Para matapos na mga kapenyo, ika nga ni Boss Rico, humingi na sila ng pasensya at ang PBA Moto Club talagang humingi na ng tawad dito kay Rendon Labrador. Talagang binabanan nila yung kanilang sarili kung ano man daw yung kanilang naging kasalanan. At dahil nga hamon siya ng hamon sa isang PBA player at talagang gusto niya mapalaban, eto na, para daw talagang tapos na, close deal na. Ang 38 taong gulang nga na si Gaco ay tubong alabat sa probinsya ng Quezon. Hindi tulad ng ibang basketball idols na napag-usapan na natin dati, hindi raw talaga basketball ang unang sport ni Gaco noon, kundi baseball. Noong second year high school na nga lang daw siya unang natutong mag-basketball. At sa interbarangay siya, unang nagsimulang maglaro. At bago siya tumungtong sa professional na liga, ay marami pa munang pinagdaanan ng crowd favorite nating si Gaco. Sa PUP o Polytechnic University of the Philippines siya unang naglaro ng collegiate basketball mula 1998 hanggang 2003. Matapos ang stint niya doon, kinuha siya ng LaSalle Green Archers para maglaro sa 2003 to 2004 UAAP season. At dahil nga malalim na ang bench ng Green Archers noong taong ngayon, isang role player lang ang naging parte ni Gaco sa kanyang team. At matapos ang kontrata niya sa LaSalle, kaya agad siyang pumasok sa PBA draft noong taong 2005. Hindi naging maganda para kay Gaco ang naging resulta ng draft na yon dahil nanatili siyang undrafted matapos ang araw na yon. Dahil dito, napilitan siyang pumirma at maglaro muna para sa Harbor Center franchise sa PBL. Hindi na rin yon masama dahil semi-professional naman ang ligang yon. Sa panahon niya kasama ang Harbor Center, napanalunan niya ang pinakamataas na individual award ng liga, ang PBL MVP. Bukod doon, nagkaroon din siya ng 7 kamyonato kasama ang kanyang koponan. Tila nga naging blessing in disguise ang pagkakasnab sa kanya sa PBA draft. Dahil kitang-kita namang sobrang naging mabunga ang stint niya sa PBL. Nagkaroon din siya ng maikling stint sa Liga Pilipinas Regional League bago siya tuluyang pumasok sa profesional na mundo ng basketball bilang parte ng Philippine Patriots sa ASEAN Basketball League noong 2009. Tumagal si Gaco ng 1 taon sa Patriots bago kuhanin ang Barako Energy Coffee Masters at matupad ang pangarap niyang makapasok sa PBA. Dito sa Barako, hindi naman kaagad nakilala si Gaco. Baka nga hindi nyo pa naalala ang stint niya sa team na ito. Diba? Wala rin kasi ako makitang record o kahit pictures man lang. Nagsimula lang magkakulay ang karera ni Jerwin sa PBA nang kuhanin siya ng BMEG noong 2010. Dito nga sa BMEG Llamados of Pure Foods franchise, naging instant celebrity si Gaco. Nagsimulang mabuo ang tinatawag nating Gaconatics ngayon sa isang biro ng mismong teammate niya na si PJ Simon. Biniro ni Simon ang buong team na bumuo ng fans club para kay Gaco at iyon nga ang ginawa nila noong PBA All-Star Weekend ng 2012. Dahil nga si James Yap raw ang vice mayor ng fans club na yon at personal pang inimbitahan ng fans na sumuporta, tuloy-tuloy na nga ang pagsikat ng Gaconatics. Simula noon, naging isa na sa mga pinakasikat na players ng BMEG si Jerwin Gaco. Patunay ang mga hiyaw at sigaw ng mga fans tuwing makikitang papasok siya sa loob ng court. Maging ang fans na kabilang koponan, nakikihiyaw na rin. Alam kong naalala niyo pa yan. Ganon karami ang tumangkilik sa fans club na iyon. Pero hindi raw yan in-expect ni Gaco dahil ang akala niya ay nagbibiro lang ang teammates niya. Pero ayun na nga, pinanindigan niyo nila PJ at James. Natutuwa naman daw si Gaco dahil hindi niya akalain na magkaka-fans club pa siya. Hindi naman daw kasi siya laging ginagamit sa mga laro ng BMEG at hindi nga lumalagpas sa 6 na minuto ang average playing time niya sa mahigit kalahating dekada niya sa Pure Foods franchise. Pero sa kabila noon, nanatili siyang isa sa mga pinakasikat na player ng BMEG noon. Ang daming araw nagpapapicture sa kanya. Isa ako sa mga natuwa kay Gaco noon dahil halata rin namang sinasakyan niya ang trip ng teammates niya at maging ng mga PBA fans. Nagkaroon pa nga ng Gaconatics card na si Gaco mismo ang nag-promote. Isa rin tong dahilan kung bakit mas uminit ang pagtanggap ng fans kay Jerwin. Dahil kung hindi sinakyan ni Gaco ang kasikatang yon, tiyak mabilis mawawala ang amor ng fans sa kanya. At matapos mabansag ang secret weapon ng Sanmig Coffee, kung saan naging parte pa siya ng Grand Slam ng team noong 2014, binitawan na siya ng Pure Foods noong 2016. Sumunod siyang maglaro para sa Go for Gold Scratchers, College of St. Benilde, at pumasok din siya sa MPBL para sa Imus Bandera. Pero bago siya pumirma sa Imus ay nagkaroon muna siya ng issue sa Manila Stars. Dahil doon naman pala talaga dapat siya maglalaro. Pero 2 araw daw bago ang deadline ng pagsasubmit ng lineup ay sinabihan daw siya na hindi siya isasama sa opisyal na roster ng team. Naging dahilan yon para magkaroon siya ng sama ng loob sa Manila Stars. Pero buti na nga lang daw ay kaagad siyang sinalo ng Imus Bandera.
8 games lang ang nilaro niya para sa Imus dahil kaagad siyang lumipat sa Pasig Pirates matapos noon, kung saan nag-average siya ng 13.36 points at 7.55 rebounds. Sa ngayon, naglalaro pa rin naman si Gako sa NPBL. Pero this time, para sa Nueva Ecija, bigger naman. Yun lamang para sa buod ng storya ng karera ni Jerwin Gako. Parte ka ba ng solid Gako Natics dati? At ano pang mga facts ang alam mo tungkol sa kanya? Magkomento lamang sa baba at babasahin natin lahat yan. So ayan mga kapengyo, no? Alam na natin ngayon kung sino ba talaga si Jerwin Gako. So sa mga nagtatanong, kilala nyo na kung sino si Jerwin Gako. At ito na mga kapengyo, no? Pinakilala na ng PBA Moto Club kung sino yung pwedeng makalaban talaga ni Rendon Labrador at yung pambato nga nila na ikakasa nila. At yun, na kay Rendon na lang talaga yung desisyon na to. Gaya nga ng sabi ni Jerwin Gako, anytime, anywhere, magsabi ka, basta kakasa ka sa pusta nila na 10 million, tapos na ang usapan dito mga kapengyo. Para finish na, para wala nang no, hindi na nadadamay yung mga PBA legends natin dito at para manahimik na rin yung Labrador Brothers. At kung kayo ang tatanungin ko mga kapengyo, ano ang masasabi nyo para dito, i-comment nyo down below mga kapengyo at lahat-lahat yan mababasa ko. Anyway mga kapengyo, maraming salamat at kita-kits na lang tayo sa mga susunod kong reaction videos. Just wanna say that I feel that our love is real. Maybe we should hurry up and seal the deal.